Best friend mo lang? Kababata? Huwag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV oh. Kala mo hindi kayo na-videohan? I-talk to Papa na. Mga kapuso, ako si Papa A. At ako po, Papa Johan. Ito ang Talk to Papa. At ang ating bida na sa linya. Hello, RR. Hello po. Good morning po. RR, tama? Opo. Good morning po, Papa Ace, Papa Johan. Good morning. Sa iyo, RR. Naka-live na tayo, Barangay Alas 971 FB page RR. Lahat ng mapag-uusapan natin dito ay maaari naming maipost sa aming mga social media accounts at sa iba't ibang digital platforms. Okay lang ba sa'yo para mabalikan mo at ang ating mga bida-bida? Sige po. Okay. Nako, RR, Opo. welcome sa Talk to Papa. Ano ang nangyayari, Talk to Papa na? Share ko lang po yung experience po sa ex-partner ko po. Ex-partner. Saan mo naman nakilala ito? Bali sa pinagtatrabawan ko po dati sa cinema. Mm-hmm. Okay. Ano siya doon? Bali po, magkatabi po kasi yung coffee shop. Ay. Tapos yung sa porter po ako dati doon sa cinema. Oh. Tapos? Opo. Tapos one time po kasi habang naka-duty po ako, kasi doon po sila nag-CR sa amin eh. Mm-mm. Bali, yung may nag-abot na lang po sa akin ng papel. Tapos? Tapos naipagsilala po. Ay! Uy! Nakakakilig Tapos, yung ganon. Hoy, iba ha, nakakaganda kapag ganon. Diba? Yung iba nga, yung pagkaabot ng papel, may nakalagay agad number. Ay, talaga. Nagpapatext, ganon? Oo. Akala Hindi ko- pa load. Akala ko yun na nga, nagpapaload. May number, load mo naman ako ganon. Charot. Okay, tapos? Tapos, bali, hiningi niya po yung number ko. Oo. So, nag-reply ka dun sa sulat sa papel? Hindi po, nag-okay lang po ako. Na, sige, nilitian ko lang po siya. Okay. Tapos araw-araw po, diba, pag pumapasok po ako, nakita ko po siya. Hindi nagkabigayan po kami ng number. Okay. Nagkakatext po kami. Ano po yan na 2007 pa? 2007. Ay, Ano mga wow. pinag-uusapan nyo? Ano po, yung sa buhay-buhay ng kahit walang kwenta. Like pero, everyday life, gano'n. What's like, happening ano to, everyday. text lang or pinupuntahan ka na niya, lumalabas na kayo, ganun? Hindi pa po. Una po muna kasi sa work lang po kami nagkikita. Tapos hanggang sa nag-alok na po siya sa akin na ihahatid niya na ako. May motor po kasi sa naman. Ay, okay. So, ang dali ng lahat kapag may motor, di ba? Like, napupuntahan nyo kung saan yung isupuntahan. Tapos? Tapos ayun, hinahatid niya po ako nung sa bahay. Tapos hanggang nagka-developan na lang po kami, yung naging kami po. Oy. Naku po, bakit ka naman napa-oo? Ano po kasi, effort po kasi siya, tapos malambing. Gaano katagal to? Ano po, mga 2 months po. 2 2 months na ligawan. Ang galing no. Like, nung una, yung number mo lang binigay mo, tapos pangalawa, puso mo na. Ay, grabe ka, Mapapasana all. Naku po. Ako po kasi yung kumbaga, madali po akong ma-attach dun sa isang lalaki kapag nakikita ko pong ma-effort, malambing siya. Basta binibigyan niya ako ng yung kumbaga sa isang babae, kung ano yung gusto ng isang babae na ibigay sa kanya, ganun po yung naramdaman ko. Kaya nahulog po ako sa kanya nun. Kaya sinagot ko siya. So ano ang nangyari, RR, na sumunod? Kumusta naman? Sinagot mo na? Ayun po, okay naman po nung una. Nung una. Like, kumusta ang sitwasyon? Like, may trabaho siya? May trabaho ka? Opo, Nag-live-in ba? Regular. Nag-live-in ba kayo? Pinakasalan ka ba? Ano? Bali po, regular naman po siya sa trabaho niya. Ako po nung contractual pa lang. Tapos, i-advance ko na po yung kwento. Bali, after 5 years po kasi, nag-decide po kami na magka-baby na. Okay. Oh. Mm. Anong laman nung wait Hindi po kami. lang, gusto ko lang malaman. Ano yung laman nung 5 taon? Siyempre po, hindi naman po may iwasan yung away kasi selosa po kasi ako eh. Okay.
So, yung 5 Parang taon na yun. Oo. normal naman po sa akin parang normal na po sa akin yung pagiging selosa. Pero ano yun? Yung 5 taon na to, okay naman na itawid nyo. Okay naman po. Okay. May away bati po, gano'n. Hindi naman po nagawa. Normal naman yun. Normal yun? Okay, nangyayari talaga yun? Opo. Okay. So, nung nag-decide na kayong magkaroon ng baby, anong Opo. reaction Kahit niya? hindi pa po kami kasal noon. Sino ang nakaisip nito? Ano po, pareho po namin pinag-desisyonan. Mag-baby na okay. tayo. Ganon. Opo. Parang Okay. once lang nga po namin ginawa. Tapos nagulat po ako. Hindi ko alam na nabuo po agad. Hala, ang bilis. Nako. Opo. Ang swerte nyo naman. Ang bilis naman. Isang beses Opo. lang. Yun na agad. Kala ko nga po nun, kasi yung, di ba pag ang babae po, dadatnan na po ng senyalis ng pagbubuntis, ganun. Kaya akala ko po, dadatnan na rin ako nung ng March. Dahil nagulat ako, baka mga 2 weeks po ata ako nung delay. Tapos Okay. nag-PT po ako, yun, nag-positive naman. Masaya din Nag-positive. naman po siya. Opo. Mm-mm. Kasi once lang, doon po kami natuwa. Kasi once lang po namin tinry po agad kami. Mm-mm. Kasi nung una po, ayaw pa po talaga namin kahit may nasa tamang edad na po kami pareho. Kasi ang age po namin is 6 years. Ilan? Years po. Six 6 years? na taon. Nawawala-wala yung ano mo. Like, nawawala-wala yung signal mo. Bumalik ko na sa pwesto mo kanina. Bali, 6 years po yung gap namin. Siya po yung mas ahead sa akin ng 6 na taon. Mm-mm. Okay. Yes, bali po ayun na nga po, nung nanganak po ako, habang nagbubuntis po ako, ito na po yung yata na nangyari nung pagbubuntis ko. Anong Hindi nangyari? po kasi kami nag-believe, Saan siya? Bali, ako Saan po, siya tumitira? Ako po, sa side pa rin po ng nanay ko. Mm-mm. Tapos siya po, kahit na regular po siya sa trabaho, doon pa rin po siya nakatira sa kanila. Mm-mm. Bali, nung nagbuntis po ako, doon siya sa kanila umuwi. Sa side ko po, ako, doon pa rin po ako. Kumbaga naging taong bahay po ako. Kasi Okay. nung time na po yung dapat regular na po ako nun sa trabaho, provisionary na po ako. Kaso, yun nga po, Nabuntis ka. Nabuntis na. Kaya, kaya mag-work. Okay. Tapos, nung mga 3 months yung tiyan ko or 4 months po, parang nakakaramdam na ako ng may nag-iba. So, ano yung naramdaman mong pagbabago? Ano po, hindi na po siya madalas pumunta sa bahay. Tapos bihira na po siya Ay, nag-double work. Nag-double work siya kasi buntis ka eh. Kailangan ng, syempre, maggastos, manganganak ka. Nagtrabaho siya ng maayos. Hindi po, nag-iba po hindi. kasi yung tingin ko. Kasi Hindi. hindi niya po ako binibigyan ng pang-check up, gano'n. Ganun. Opo. So, paano? So, yun po pala, may pinaglalaanan po pala siya. Bumili siya ng kotse. So, May kotse na kayo. Para Congrats. maihatid ka. Para mahihatid kapag nanganak ka, hindi kayo magta-tricycle. Oo. Hello, ang hirap sana nga manganak. po, ganun lang po yung purpose niya. Ay, Kaso hindi iba yung po Iba yung purpose. purpose. Opo. Ako, nasad ako. Okay, anong purpose niya? Ano po, kasi one time po, kailangan ko ng pera kasi magpapacheck po ako. Mhm. Ngayon, pumunta po siya sa bahay mo, naiwan niya yung, sinama po siya ng pinsan ko. Mm-mm. Naiwan po yung gamit niya sa bahay. So, Okay. kasama po yung wallet. Oo. Ako po nang nagdala po ng priyosidad. Tingin Oo. ako, baka may bibigyan pera. ako nito ng kopo. Oo, okay. Ano Tapos ko ha? tinignan ko Hoy, po. ano ka ha? Ano ba yan ha? Ano mangungupit ka? Mangungupit? Mangungupit Hindi kang po. partner. Hindi po ako ganun. Okay. 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 Aha. At sa ano nangyari nung pag nakita mo yung wallet? May pera naman po ako doon kasi ano po ako ngayon, madiskarte po akong babae. Mhm. Pares Kahit po tayo. nasa bahay Pares lang tayo. ako. Okay. Kasi ganun po. Ano lang po ako, kumbaga, tingin ko po yung wallet niya, nagulat ako, ang daming pera. Wow. Oh. Opo. Marami palang pera tapos hindi ka binibigyan ng pampacheck up. Opo. Yung po Ano ba pala, to? pinaglalaanan niya po pala, yun po, bumili siya ng kotse, hindi ko alam. Mm-mm. Ikaw ba, nagde-demand ka ba sa kanya? Hindi po. Hindi po. Okay. Hindi ka humihingi Pero, kahit kumbaga, kahit ano po siya, nagpaparamdam ka, walang mga ganon. May ibibigay siya.
Kung may ibibigay po siya, Magbigay edi tatanggapin ko po. Ah. Pero minsan po, nagsasabi rin naman po ako. Mhm. Oo. Ganun po yung ano namin. Okay. Tapos, edi nung may kotse na po siya, nagulat ako. Mm. So ba, nakakotse ng sa akin, walang pangbigay ng pang-check up man lang, gano'n. Oo. Tapos, di ba nag-work po siya? Oo. Sa tawag, minsan po kasi pag hindi siya mag-update sa akin, ang ginagawa niya. Nawawala-wala ka. Tapos, Wait lang, di namin na-gets yung huli mong sinabi. nawala yung signal. Oo nga eh. Mm-mm. Okay, Oh, sabi mo okay na po. kanina, sabi mo kanina, kapag hindi mo siya sa Hindi po work, siya nag-update. mm-mm. Opo. Bali, tumatawag po ako sa store nila. Mhm. Okay. One time po kasi, tumawag ako sa store nila. Wala na po siya doon sa work. Naku po, Na dapat, Wala na sa work. ano na siya. Nag-resign na? Hindi po, kasi Hindi, po charot ang lang. nangyari Okay. po noon. Oh. Mm. Sabi niya po kasi, nag-OT siya. Mm-mm. Store nila. Kasi ang alam ko, nandun siya, nag-OT siya eh. Mhm. Okay. Ngayon, nung pagkatawag ko po sa store nila, sabi, kayo na pa daw naka-out. Ow. Nagduda na po ako, may something. But parang may iba na talaga, nakakaramdam na ako ng, baka may iba. Kasi mga porter po kasi sa pinagtatrabahuan ko, magaganda po talaga, matangkad. Mhm. Ganon, parang... Doon sa pinagtatrabahoan mong cinema, magaganda ang mga babae, gano'n? Opo. Yung mga ka-work ko po, yung mga iniwanan ko pong ka-work doon. Oo. Yung iba ko naging kumare ko na, naging kaibigan ko na. Mhm. Eh di dapat meron kang mga doon, nakokontak doon, na pagtatanungan doon. Opo. Di ba? Opo. Okay. Eto nga po eh, Mm-mm. ang dami po palang nakakaalam, hindi po sinasabi sa akin kasi alam po nila na buntis ako. Mhm. Ayaw nila ako ma-stress. Mm-mm. Tapos, may isa akong kumare na naglakas ng loob na magsabi sa akin na, Weng, sabi niya, Oo, RR. ayoko sanang mangialam. Mm-mm. Pero yung guy nga, may laging hinahatid sundo dito na portera. Ganun. Ay, nung nalaman ko po yun, parang nag-hysterical ako. Parang pinunta ko siya, nasan ka ngayon? Gano'n. Pinatayan po ako ng cellphone. Naku po. Doon na po ako lalong nagpanik. Ibig sabihin, may Kumbaga- kasama nga, may hinahatid. Meron na. Opo. Mm. So, mm-mm. Dumating po yung time na nakilala ko kung sino yung babae. Nako, Ang ginawa ko- sino kaya yung babaeng yan? Mm. Pero itutuloy ko po kasi bumabalik sa akin, naalala ko talaga. Naku po. Dahil nung time po na yon, Mm. pumunta po ako sa dati kong tinatrabahuhan. Sinumpronta ko po yung babae. Malaki na po yung chance ko nung siguro mga 6, turning to 7. Turning to 7 months na po yung chance ko nun. Mhm. Tapos, tinignan ko lang yung babae. Ang ginawa ko, hindi naman po ako nag-iskandalo. Pumunta po ako ng HR. Doon po ako, medyo nakakausap ko po yung HR po doon. Kaya nalakasan ko po yung loob ko na eto pong si ganito, yung babae. Mm. Na, although hindi po naman kami kasali, hindi pa naman kami kasali. Mm-mm. Wala naman ang karapatan talaga eh. Mhm. Sabi ko, gustong kausapin. Ayoko na mag-eskandalo. Ang ginawa ko, pinatawag ko siya sa HR. So, doon Ang kayo ginawa ko nag-usap? Opo, doon po kami nag-usap. Bali, nung nagkausap po kami nun sa HR, tinanong ko po siya kung totoong siya yung babae nung boyfriend ko. Mhm. Naku po. Dininay niya po, dininay niya. May Ngayon nung pag-deny. sinabi kong, Mm. opo, dininay niya. Ngayon nung sinabi ko, may nakakita sa inyo Mm. na, di ba may boyfriend ka? Hindi daw pa siya nagpapasundo sa boyfriend niya, doon daw po sa boyfriend ko nagpapasundo. Ah. Tapos basta nung nahuli na siya sa sarili niyang bibig, kasi ang sinabi niya, sorry po ate, gumanon. Ah, Mm, nagsorry nagsorry Sa akin, agad. sabi ko, kung wala kang kasalanan,
Kasi natakot po siya baka matanggal siya sa trabaho kahit contractual po siya. Mhm. Although hindi naman po yung totoo, di ba? Alright. Tapos nung hindi po alam kasi ng boyfriend ko nagpunta ako sa sa cinema na kinausap ko yung babae niya. Nalaman niya kasi nagsumbong pala dun yung babae sa kanya. Ngayon nung sabi ko, check up, dapat nung time na yung check up ko, pumunta ako sa bahay nung boyfriend ko. Ako pa yung pumunta sa kanila. Ngayon, kinonfront ko siya. Wala na po siyang madedenay kasi umamin na sa akin yung babae. Kahit po yung kinausap po kasi siya ng HR yung babae na alam mo naman tong lalaki na may girlfriend, buntis na, bakit nilalandi mo pa? Dapat iniwasan mo na, tapos may boyfriend ka, tapos ganito. Dapat iniwasan mo na. Okay. Tapos nung time na po na nahuli ko na siya, nung nagkita na kami, natulala po siya. Nung pinakita ko yung mga text po sa akin nung babae na ganito. Wala po siyang sinabi. Wala talagang sinabi. As in, tulala siya. Ganon. Kasi sabi ko, paano mo nagawa sa akin to? Opo, hindi na po siya nag-explain. Wala na siyang sinabi Bali, nung time na nag-uusap kami, opo, wala na po talaga. So, nung time na nag-usap kayo na? Opo, parang dinuguan po ako, sobrang parang feeling ko manganganak na ako, sobrang sama ng loob ko. Ganon. Dinuguan, nag-spotting ako nung time na yun. Ngayon, yung mama niya, sakto po na andun. Inaawat bakit ako nagkakaganon. Sinumbong ko kung anong ginawa nung anak niya. Ang ginawa po nung mama niya, kinausap yung anak niya, yung boyfriend ko na, magkakaanak ka na, bakit ganyan pag ginawa mo? Ilang taon ka na, ganyan. Ayusin mo yung pamilya mo, bumubuo na kayo ng pamilya, gano'n. Tapos, wala pa rin po siyang reaksyon Wala pa rin. So, naghihintay ka ng... Wala akong makuha ang sagot. Diba? Kasi gusto mo yun gusto mo na explain niya bakit, diba? Opo. Sabi ko, parang sa sarili ko, porket ba't hindi ka nakakaano na sa akin kasi buntis ako, sa iba ka naghanap, gano'n. Anong sabi niya? Tapos, ang ginawa niya, nung kinausap na po siya ng mama niya, nung kinagabihan, umalis po siya. Saan siya ng pumunta? bahay, nag-inom. Hindi ko po alam kung saan siya nag-inom Tapos, syempre po, nag-worry ako, baka ako po yung masisi ng pamilya niya. Kasi pag may nangyari sa kanya, baka ako po yung masisi. Like, anong kasi klaseng tao ba siya? Ng bahay RR, mabait ba siya? Ano po kasi okay siya? Naman siya? Mabait naman po siya. Kaso nung wala pa po kaming anak, may time po kasi halimbawa, nag-aaway kami pag sinabi kong maghiwalay na tayo. Sinasaktan niya po yung sarili niya. Ganun. Ay, sinasaktan yung sarili niya? Paano niya sinasaktan yung sarili niya? Yung parang sinasabunutan. Yung kinakaltok, ganun. Kinakaltok niya sarili niya? Parang it's a form of manipulation na rin Opo, parang sinasabun. At saka hindi maganda pero na meron kang ganun. Parang may pagka-psychotic yung mga ganun. Twice lang po niya pero twice lang po yun nangyari. Tapos umiiyak po, ewan ko po kung baka kinarma ako kasi nung time na kami, na umiiyak siya sa akin, bawa pag ayaw ko na, tapos pinagtatabuyan ko siya. Parang gano'n. Pero, in the end naman, kami pa rin po parang siya na kumbaga, pag kami nabubuo ng pamilya, parang inano ko na po yung sarili ko na siya na yung una't huling lalaki sa buhay ko, gano'n. Kasi hindi ko naman po ina-expect na nung nabuntis ako, lolokohin niya ako. Ganun po yung nangyari. Okay. Tapos, nung pinatawad ko po siya, umuwi muna siya ng umaga. Umaga na po siya nakauwi nun. Lasing na lasing. Tapos, kinausap ko na siya ng maayos. Ako, ano bang plano mo? Ako na po yung nag-insista na maging okay kami. Hindi siya yung nag-insist na maging okay kami. Basta ako na, kasi ang nasa isip ko, kailangan magkakaanak na kami, buo yung pamilya namin. Yeah. Ayokong lumaki ayusin yung anak natin ng to. tatay. So, anong naging desisyon? Naging po yung naging kami po ulit. Naging kami po ulit. Pinatawad ko. Pero andun po yung araw-araw.
Na? Opo, araw-araw umaano sa utak ko yung ginawa niya, masakit pa rin sa akin kasi hindi pa ako nag-heal. Mhm. Hanggang sa nung wala pang 1 year yung anak ko. So, Iba nanganak na ka na? anak na po ako. Nung wala pang 1 year yung anak ko, opo, nag-decide po siya na mangibang bansa. 2 years po siya doon. My. Opo. So, Sa ibang bansa. Papais, medyo mahaba po kasi to. That's okay. Nako. Dahil naging LDR po kami. Yeah. Nung 1 year old na po yung anak ko, nasa ibang bansa po siya. Mm-mm. Tapos, hindi po iwasan Wait lang, di Nawawala na naman yung Oo. line mo. Doon ka ulit sa kanina, yung maganda yung reception kanina. Ayan po. Oo. Ayan, Okay. hello? Ano nga ulit nangyari? Eh, syempre nag-overthink ako. Baka Mhm. meron na naman siyang babae. Ganun. Mhm. Kasi may history na siya eh. Sumasaksak sa isip ko na once cheater, always a cheater. Yun. Ganun Oo. po yung naisip ko. Syempre, tapos papanganak ko lang. Ganun. Mhm. Parang may postpartum pa ako eh. Tapos kung ano po, namatay po yung niya, hindi po siya nakauwi. Alin? Namatay po yung mama niya. Oh my. So, hindi po siya nakauwi nun. Mhm. Yun. Tapos, nung nanlalamig na naman po siya, kaya nag-isip na naman po ako baka may babae. Oo, kasi nawawalan kayo ng communication, madalang na siya mag-chat, ganun. Opo. Tapos Tas hindi na kayo hanggang umuwi. nagtatawagan. Opo. Fast forward ko na lang din po. Mm-mm. Nung umuwi po kasi siya, as in unlamig niya, naipag-iwalay na siya sa akin. Sabi ko, bakit meron na ba? Anong nangyari? Anong meron? May babae ka na ba? May bago ka na? Ganun. Sabi niya, wala. Basan, Anong reason daw niya? wala po akong basta sabi niya ayaw niya na ganun. Meron Wala yun, po syempre. siyang- Mm-mm. Pero, Okay. hindi po kinuwala. Pero ang ginawa ko po, ako po yung makaawa na huwag kami mag-iwalay kasi Mhm. kawawa ng anak namin. Mhm. Hindi ang ending pa rin po, hindi kami pa rin. Siya nag-work na ako, siya nandito na siya sa Pinas, wala siyang work. Ako na yung nag-work, ay nag-aalaga sa anak namin. So hindi na siya Tapos, bumalik doon. Opo. Tapos? Tapos, nung 2016 po, Mhm. nagulat ako, nag-decide siya magja-Japan. Oh. Well, hindi siya humingi ng sa akin ng permiso na kung papayag ba ako na bumalik, kung pwede bumalik ulit siya ng ibang bansa, Mm-mm. gano'n. Wala naman na po ako magagawa kasi nagtitrain na po siya. Ako nag-work tapos pinalaga niya yung anak namin sa tita niya, ganun po ang nangyari. Tapos, nung nasa work ako, November, nagulat ako, susunduin niya ako sa trabaho kasama yung anak namin. Aalis na po pala siya, hindi ko alam. Okay. Hindi niya na Gagawin inaalam ko. lahat. Oo. Hindi ko Biglaan. po alam na Mm-mm. po siya. Kumbaga, no choice na ako. Hindi. Kahit masama po yung loob ko, kailangan ko na lang tanggapin na alis siya. Lagi Mm-mm. niya sabi na, ang dami niya pong iniwan sa aming plano ng anak namin na pag nandun ako, kunin ko kayo. Mhm. Ganon. Puro yung promises po. Yun po yung nangyari. Tapos, di ba November po siya umalis. Oh. Mga January po, bihira na po siya magparamdam 2017. Kasi, dapat araw-araw kami nag-uusap. Naging once a week na lang, twice a month. Naging hanggang parang hindi ko na siya makontak. Pero yung yung support niya naman, Yung continuous support, naman yan. ito po yung naging namin, kasunduan po namin na kailangan monthly, meron kang ibibigay sa anak mo. Kasi pag hindi ka nagbigay, pupunta talaga ako ng sa agency Agency nila. niya. So, may Opo. allotment talaga. Hindi Mhm. naman na pumapalya yung allotment para sa inyo, Opo. para sa anak mo. Opo. Okay. Tapos,
na ano po ako ng mga ilang buwan lang as in sobrang lamig na ini-stalk ko na yung FB niya kasi hindi po kami mag-friend sa FB eh. Hindi po kami friend sa FB. Ini-stalk ko na siya. Sabi ko, may babae, may tinitingnan na akong babae ito, lagi niyang kasama. Ayun. Tapos hanggang nung mag-October na, sorry na siya sa akin. Sorry lang, sabi niya. Sorry, hiwalay na kami. Parang nakipaghiwalay na, wala na. Anong sabi Sabi mo ko, nung nakikipaghiwalay na naman siya sa'yo? Ano po, wala na akong magagawa, papaising. Kasi, ano pa nga habulin ko sa kanya, ang layo niya. So pumayag ka parang, na lang, oo. ganun. Okay. O sige. Tapo. Ganun. Pumayag ako. Yung, So ano nangyari ng kasunod na yun? teka na papaising. Okay. That's sad. Like, Pumayag po ako sa gusto niya. Sabi ko basta, suportahan niya yung anak namin. Tapos, wala siyang sinabi, hindi niya sinasabi sa akin na meron na talaga ibang babae. Wala, hindi siya umaamin. Pero nararamdaman ko na meron. Tapos nung 2018, papayohan, nagulat ako, January 27. Nag-profile na siya nung babae na nakatalikod. Magkasama sila, mag-akabay. Kumbaga nilantad niya na. Tapos, nag-message na lang siya sa akin na malaya na daw akong umibig muli, na gano'n na sabi siya. wow. Ayun, parang naging miserable yung buhay ko nung time na feeling ko iniwan niya ako sa ere. Yung ako na lang yung mag-halaga ng anak ko, tapos siya susuportahan niya. Pero, syempre, anong sasabihin ko sa anak ko na wala na yung after niya, iniwan kami. Ganun. Eh, yung anak ko that time, 4 years old pa lang. Tapos nakikita niya ako, araw-araw ako umiiyak. Niyakap na lang ako nung anak ko. Anong sinasabi mo sa anak mo kapag nakikita niya na Nung umiiyak ka? Yung time po kasi na yun, di ba masama po yung loob ko. Parang gusto kong i-sink in sa anak ko na magalit ka sa tatay mo kasi ganito ginawa sa atin. Pero na-realize ko mali. Tama, mali. Ayoko naman na lumaki yung anak ko na masama yung loob niya sa tatay niya. Oo, ayaw natin yan. Pero syempre, dahil nasaktan ka, diba? Parang gusto mo magalit din talaga. Normal reaction yun sa umpisa. Diba? Bago yung mga realization. Alam niyo yung yung sobrang galit ko. Saka pagbitiw ako ng salita sa kanila. Kasi kinat na rin ako ng babae na tigilan ko na yung lalaki. Hindi na daw ako mahal. Sabi, pero alam kong babae yung kachat. Yung babae ko yung kachat ko no. Sabi niya sa akin, hindi na kita mahal. Gumanon po sa akin. Tapos, tinanggap ko na lang. Pero, alam nyo, yung time na yun, nagbitaw ako kasi sobrang galit ko sa kanila. Sabi ko, tandaan nyo yung ginawa niyo sa akin. Nakakarama din kayo. Hindi na kayo magkakaanak. Sabi ko, yung anak ko lang ang magiging anak mo. Yun po yung nabitawan kong salita that time. Nako. Actually po, hindi ko alam ba't pa ako naiyak. Hindi ko akalain na pag maikakwento ko, kasi ang ini-expect ko, hindi na ako maiyak pag kinuwento ko eh. Oo, nandyan lang kasi yan sa dibdib mo, hindi mo kasi yan hindi mo na ilabas. Opo. Bali, ayun na nga po. Dumaan po yung mga araw, naging lasinggera po ako. Oo, dumaan ka sa ganung place. Okay. Opo.
Kasi yun yung naging mo outlet mo Parang para... naging pariwara nga ako. Pariwara era. Ganun po yung nangyari Okay. sa akin. Opo. Halos gabi-gabi po, nag-iinom ako kasi nasama ko po yung mga pinsan ko sa bahay. Niyayaya ko sila, tara mag-inom tayo. Ganun. Oo. Tapos, hanggang yun nga, may nakilala po ako. Mm-mm. Body schoolmate ko po siya nung high school. Pinakilala lang din po sa akin. Hindi ko po alam na schoolmate ko pala siya. Ayun. Nakakakwentuhan ko siya. Siya unang nag-chat sa akin Kumbaga, mahilig siya magpatawa. Kumbaga yung, ko po, yung ramdaman ko that time, binabaling ko na lang sa iba kaysa magmukmuk. Ganun. Hanggang unti-unti, natatanggap ko na wala na talaga. Hindi ko na mahabol. Kasi nung ini-stalk ko pa po yung profile niya, actually, na-i-post ko nga sila. Sobrang galit ko. Pero, na po yun. Wala na po. Bali, nung time na yun, nagulat ako, ikakasal na sila. Oh. Sabi ko, ay, ito Ikakasal na na sila? Na talaga. Opo. Kasi may nag-check ako ng profile. Hindi pa sila naglalako, kumbaga hindi pa naka-private. Nakita ko may wedding ring na sila, kumbaga engaged na sila. Ikaw ba na-profile man lang niya? Na-profile ka ba noon? Oo, na-profile din naman. Mas masakit kasi kung hindi. Okay. So, ayun na nga. So, wala mo na tayong choice. Ganun na talaga. Iba na talaga yung pinili niya. Ikaw naman may nakilala. Tinanggap ko na po na wala na talaga, hindi ko na tumahabol. Kasi pang laban ko dyan. Sasabi ko sa sarili ko, ba't akong napakatagal niyang naging karelasyon, hindi niya man lang naalok makasal. Samantalang yung kakakilala niya lang kasal agad. Alam niyo yun? Maraming ganyan naman, hindi ka nag-iisa. Alam mo, yun yung gusto kong sabihin sa'yo kanina pa lang. Kasi, alam mo yun, hindi ka niya binigyan ng assurance. Kasi nga hindi siya sigurado sa'yo. Masakit, oo, pero ganun yun. Like kasi kung naisip totoo, ko rin po yun tsaka mararamdaman mo naman yun. Mararamdaman niya yun. 'Di ba? Doon napag-usapan niyo ba before na aabot kayo sa ganun? Opo, naman siya sa akin na kumbaga, pag nakaipon na po siya, pag naging stable na siya, pag naging citizen na siya ng bansang yun, kukunin niya kami, doon na kami maninirahan. Naging false hope lang. Okay. Kumbaga, pinanghawakan ko po lahat ng mga pinangako niya. Pero hindi, kung talagang desidido ang isang lalaki na pakasalan ng isang babae, napakadali lang. Napakasimple lang. 'Di ba? Kahit na muna kayo, mag-civil muna kayo. Yes. 'Di ba? Tsaka ang tagal nilang nagsama rin, ha? Kumbaga sana parang parang feeling ko nga po, parang nagamit lang ako. Yan ang para totoo. makapunta sa doon. Sa'yo na rin ang galing. Totoo yun. Kasi nung wala siyang time Kasi nung wala siyang work, nasa poder ko siya Ikaw ang kumbaga, umaan sa kanya. Sa side ko. Oo. Opo. Ako nun may work. Ganon. Kinargo mo siya, ganon. Tapos Nakakalungkot. ako po yung basta ganon ko. Tapos, anyway, naman na po yun. Pass na Na-share ko naman. na po yung Opo. So, kumusta ka na Hindi ko ngayon? lang talaga in-expect. Bali ngayon po, okay naman na po ako. Yung panganay ko po, malaki na po. Graduating na po ngayon. Tuloy ang support niya? Tapos yung... Panganay. So, ibig sabihin may isa ka pang anak. May iba ka pang anak. Oo, may nakilala siya na... may nakilala siya. Ito yung schoolmate niya. Ito pong naging ko po ngayon, present po. Yung po, nagkaroon po kami ng 2 anak. Wow, that's nice. Opo. Tapos ngayon po, stable naman po yung work niya. May sarili na rin po kami yung bahay. Wow. Diba? Bali, ako po, sideline sa online.
Tapos, basta kahit naman po ako nasa bahay, ginagawa ko naman po yung part ko. Tapos kahit pa paano po kumikita rin naman po ako. Mhm. Pero kasal Kung, na ba kayo kumbaga, nitong... yung ngayon po, yung present ko po ngayon, ayoko na po kasi maulit yung sa una na Mhm. kung mag-away man kami, pag-usapan namin. Kasi dati po, ayoko na talaga na hindi ko akalain kasi na magkakaroon pa ako na ulit ng bagong pag-ibig. Mhm. Kumbaga, inano ko na sa sarili ko na hindi na ayoko na makipagkilala sa ibang magtututukan ko na lang yung anak ko. Ganun po yung nasa isip ko dati. Pero Mhm. nakilala ko na nga po tong present ko. Kumbaga, nagbago po lahat na pati po yung mag-away kami, iniisip ko na huwag na palalain. Sabi ko sa kanya, pag mag-away tayo, huwag tayo maghiwalay. Sabi ko, palipasin. Wag na wag mo akong hiwalayan. Ginaganon ko siya. Takot ka na, no? Kasi parang nagka-phobia na ako. Trauma na yan. Sabi ko, ayoko na po yung, alam niyo po yung feeling na mag-aanak na lang kung na mag-aanak, wala ng tatay. Oo. Mahirap naman yun. So, ano nga pag-usapan nyo na? Pero ngayon, Kumusta kayo? okay naman po kasi Happy yung na. present ko po ngayon, balo naman po siya eh. May isa rin po siyang anak. Opo. That's nice. Bali, yung anak niya po, hindi po namin kasama. Bali, yung Mm-mm. anak ko lang po kasama namin ngayon Mhm. dito sa amin. Kasi may nag-aalaga naman. Kumbaga, yung ate niya po, wala po kasing anak. Kumbaga, yun na po yung nagsisilbing magulang ng Pero andyan pa rin po siya. Kumbaga, madalas po nasa amin yung anak niya na Nice. isa. Mm-mm. Okay, matanong ko lang, etong dati mong karelasyon, nagkaanak ba sila? Ay, ayun nga po. Mm-mm. Kasi po, last year po, umuwi po siya ng bansa. Mm. May contact pa rin naman po kami kasi nagka-unlockan na po kami. Mm-mm. Okay. Nagulat na lang po ako, gusto niyang hiramin yung, pinasundo niya po yung anak ko, Mm-mm. Pumayag ka naman. yung anak namin. Mm-mm. Opo, pumayag po ako. Ngayon, di ba, hindi naman po siya nagkukwento sa akin, di ba? Nalaman ko lang po sa anak ko, nagkwento sa akin ng anak ko na munting na daw po silang magkaanak nung babae, kaso nakunan nga daw po. Oh. So, Kaya pala nung mga kaya po pala nung mga last na sinachat ko siya na, kamusta, may anak na ba kayo? Hindi po siya nagre-reply. Mm-mm. Hindi niya po ako sinasagot. Kahit po yung pinsan niya pag tinatanong ko na, may anak na ba kuya mo? Hindi rin po nagsasabi. So, hindi sila nagkaroon ng parang tikong anak? po yung bibig nila. Oo. Tapos nitong year, hindi ko alam kung mabubuntis ulit, hindi ko alam. Mm-mm. Parang nung time po naalala ko yung mga sinabi ko, yun nga. nung galit ako, ayun po, na wala pa rin silang anak. Binawi mo na ba Hanggang yun? ngayon. Binawi mo na? Kasi po sa akin hindi po kumbaga, hindi sila humihingi ng tawad. Mm. Pero hindi ko man po inaantay kasi alam kong never mangyayari. Kumbaga sa akin, kung ipagkakaloob po ng Diyos, ibibigay po sa kanila. Okay. Pero ikaw, Pero, napatawad oo. mo na ba sila? Opo, kasi nakakausap ko naman na po yung yung tatay ng anak ko. Okay naman po kami mag-usap eh. Pero yung parang Kumbaga, sa sarili mo na pinapatawad na Okay, kita. bahala. ganun. Okay, wala na. Okay na Oo. ako. Bahala na kayo. Pinapatawad po? ko na kayo. Ganon. Opo, ganun na din po yung nangyayari. Mhm. Kasi maluwag naman na po sa loob ko yung Okay. yung nangyari sa amin eh. Kasi ang hirap din yan, nadala-dala mo pa siya if ever na andyan pa rin yung bigat, sakit Mm-mm. ng mga Opo. nangyari noon, hindi ka makakausad niyan. Opo, totoo po. Bali, eto nga po, yung meron po kasi kami napag-usapan last year nung tatay ng anak ko na next year daw ngayon pong year yun na
Na? Kasi kasuhin ko daw po yung visa ng anak ko, ay yung passport. Mm-mm. Lakarin ko daw po kasi gusto niya daw pong dalhin sa Japan. Mm-mm. Mhm. Ngayon, umuon na lang po ako. Sige, sabi ko, sige, para makapasyal yung anak ko makarating dyan sa ano. Ngayon po, nung naka-oo na po ako, napaisip po ako, sabi ko baka di na ibalik sa akin. Uy, ano po malaki na kasi- yung anak mo. Hindi na yan bata, para hindi Ito. ibalik sa'yo. Opo, and bali, eto po nga. Mm-mm. In-advise po kayo sa akin nung ano ko ngayon, yung partner ko po ngayon na wag daw po akong pumayag. Bakit daw? Kasi may tendency po kasi na hindi po ibalik sa akin. Kasi Uy, pag ilan nandun taon na daw yung po bata? kasi- 17 na, di ba? Tama? Hindi po, 12 pa lang po. 12. 12. Okay, bata pa. 12. Tapos tinanong ko po yung anak ko, sabi ko, gusto mo ba sumama? Baka di ka na ibalik. Parang natakot po siya na baka di siya ibalik. So, hindi na siya sumama. Feeling ko Opo, naman parang ayaw niya nag-uusap na po. naman kayo at malinaw naman ng mga bagay-bagay na ngayon. Feeling ko naman ibabalik. Anyways. At saka alam ko kung malaki na yung anak mo, meron na kayong magandang connection ng anak mo. So, andun pa rin, Opo. magkakaroon kayo ng communication palagi. So, marami ang nakikinig ngayon. Anong gusto mong itanong sa kanila? Yun nga po, kinakatakot ko lang po kasi baka mamaya magbago yung isip ng anak ko. Baka di na umuwi. Baka maganda daw kasi doon. Siya pala Oo. yung, Baka po kasi siya pala yung ayaw na umuwi, no? Ang init dyan sa Sabi Pinas. ko sa- Ayoko na pala dyan. sabi Ganon. ko po sa anak ko, baka di ka na umuwi, masarapan ka doon, di mo na ako balikan. Oh. Ano sabi ng anak mo? Yan. Nangingiti lang po. Nangingiti lang. Oh, sige. Opo. Babae ba yung anak Pero mo? Lalaki? po, lalaki po. Lalaki. Okay. Pero para makarating din siya doon. Deserve niya Mm-mm. din yun. Yung tatay niya. Opo. Makasama niya. Okay. So, Kaso tanongin ang natin. problema lang Ang po, problema? ang problema lang po, hindi po nag-reach out talaga sa amin yung tatay niya. Kami po mismo yung unang mga ngamusta, gano'n. Ay yun kapag lang. hindi nag-reach out, Mm-mm. huwag na nating i-push. Dapat sa kanila manggagaling. Oo, Na talagang gustong gustuhan pumunta, talaga na nila. Asikasuhin na, ganon. Mhm. Huwag tayo magme-message na pupunta ba dyan or ganon. Kasi parang hindi interesado. Baka mamaya, Hindi, mapabayaan. kahit dati Oo. pa po. Kahit dati pa po nung naging okay kami, hindi niya po kusang tinatawagan yung anak niya. Hindi Mhm. maganda kung ganon. Okay, wag Baka na lang. ano yan. Parang parang ang feeling ko po, parang iniiwasan niya lang po siguro mag-away sila nung present niya ngayon, baka gano'n. O kaya, umuwi siya ng Pilipinas para makasama niya yung anak niya. Ang dami naman niya pwedeng gawin eh. Yun nga po, Kailan sila huling nagkita? Last year po. Last year, Last nakita year naman lang sila. po. Okay. Opo. After ilang years na po? 8 years. After 8 years. Mhm. Oh, sige. Opo. Tapos yung kanyang mga sinabi na yon na gusto papuntahin doon, mga sinabi lang niya personally. Hindi po, sa chat lang din po. Chat lang din. Recent lang ba? Hindi po kami nagkikita. Okay. Okay. Sige, tanungin natin ang ating Puro mga chat bida-bida lang po. kung ano masasabi nila. Okay? Doon sa story mo, ha? Okay po. Naku mga kapuso, basta po kami ng komento. Ano kaya masasabi ng ating mga bida-bida? Sabi ni Marlene, wag mo na pasamahin na hindi mo naman alam kung ano ang mangyayari. Sabi mo nga, puro kayo ang gumagawa ng paraan para magkausap kayo. Makausap mo siya. Baka kapag pinasama mo ang anak mo, hindi mo na siya makontak. Hayaan mo na na siya ang gumawa ng paraan para makasama at magkita sila ng anak mo. Exactly. Hindi mo nararamdaman yung eagerness, di ba? Mm-mm. Na papuntahin yung anak mo doon. Tapos parang ikaw pa yung magpipilit. It's a no for It's a me. no-no. Diba? Magstay na lang siya dito kasama ko. Sabi ni Mau, ang advice ko na lang sa'yo, magpakatatag ka na lang. Kung nagawa niya dito sa Pilipinas, possible, okay. Ito na lang si Catalina. Hayaan, mag-pray ka palagi at palakihin mo ang anak mo ng maayos. Focus ka sa inyo ng anak mo. Lagi kang mag-pray the best yan. Sabi naman ni Rico,
Ate, ako sa'yo, since napalaki mo na ang anak mo, walang ambag ang tatay niya, bakit din mo po ipasama sa kanya sa Japan? Kung anak mo na din ang nagsabi na parang natatakot siya, baka kasi baka din nila siya ibalik. Di naman ata naghahanap ng father figure ang anak mo Kontento naman ata ang iyong anak sa kinakasama mo. Hayaan mo na lang sila na magkita at magkausap sila dito sa Pilipinas kung talagang gusto niya. Pero for me case-to-case basis, if ever na hindi mo masustain yung mga kailangan ng bata, tapos parang napifeel mo na mas magiging okay siya doon, 'di ba? Ako ibibigay ko yung anak ko. Kaya sa paras kami naghihirap dito, 'di ba? At least alam ko na mas magiging maayos yung buhay niya. 'Di ba? Mabibigay yung marangyang buhay na kailangan makakapag-aral siya ng maayos. Case to case, kung hindi niya kaya, 'di ba? Pero kung kaya mo naman, magstay na lang dito. Ito, sabi ni Flor de Lisa, happy naman pala yung ending sa bago niya. Yung ex niya na karma. Totoo, nakapaggalit ka sa isang tao at nakapagsalita ng hindi maganda, magkakatotoo po yun. Legit yan, Papa Isit, Papa Johan. Totoo nga yun. Sabi ko nga sa inyo, napaka-powerful po ng ating mga sinasabi. Kaya wag kayong manda-down ng tao gamit ang inyong mga dila. So, yung sabi nga nila, be careful of what you wish for. Totoo yan. Kasi nangyayari talaga. Eto, ang sabi pa dito ni Rico, ate, ako sa'yo, since napalaki mo ang anak mo na walang ambagantan niya, bakit hindi mo pa ipasama sa Japan? Nabasa mo na to? Yes. Eto na lang, si Marlene. Nabasa mo na din si Marlene? Ba't binasa mo lahat, Paps? Hindi pa, ikaw yung nagbasa kay Marlene kanina. Anyway, ito si Weng. Hindi ko pa nabasa si Marlene. Ay, hindi pa. Sige, basahin mo si Marlene. Sabi niya, wag mong pasamahin. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Sabi mo nga, puro kayo ang gumagawa ng paraan para makausap mo siya. Baka kapag pinasama mo ang anak mo, hindi mo na siya makonta. Kayaan mo siya ang gumawa ng paraan para makasama at makita niya ang anak niya. Malayo ang Japan. Malayo ang Japan naman talaga. Yes, pero ang Japan ay sagot sa kahirapan. Yun yung sinasabi ng karamihan dati, Japan, sagot sa kahirapan. Isa pang lapad. Anyway, sabi nitong ni Weng, te, malaki na anak mo, kilala ka niya. Sayang yung chance na makarating siya doon sa Japan habang bata pa yung anak mo. Babalik pa rin sa iyo yan. Maganda naman siguro yung naging memories nyo. Magkakaiba rin. May mga nagsasabi na papuntahin doon, may magsasabi na huwag papuntahin. Pero ikaw, papupuntahin mo ba yung anak mo? Yung sa akin, nung nalaman ko na sinabi na ni RR na parang hindi naman sila mismo yung lalaki nag-i-insist na sila yung magpupuntahin, doon wag. Pero if in case na kung ang pagbabasehan natin yung kapakanan ng bata, maganda rin naman na maranasan niya yung makapunta sa Japan, yung buhay sa Japan. Sa tingin ko, malaki na rin naman yung anak mo, may sarili na siyang pag-iisip, and nandun pa rin naman yung magiging communication mo. Ito nga lang, meron akong nabasa dito sa TikTok na talagang almost same scenario. Ang nangyari nga lang, yung pinapunta nga doon, pinasama yung anak niya doon sa tatay ng mga anak, kaya lang itong mga anak nawili. So nagstay na doon sa tatay. Ang sinasabi naman itong ating nagko-comment dito, tiis ganda na lang. Kumbaga parang syempre para sa kinabukasan ng mga anak, okay lang sa akin. Darating naman yung time na magkikita pa rin sila. Hello, RR? Ay, hello po. Napakinggan mo ba komento ng ating mga bida-bida? Opo. Bali, nakikinig din po pala yung partner ko ngayon. Ay, hello. Wow, hello po. Hello, Jen. Hello kay Marson tsaka kay Mark po. Ingat kayo dyan. Ayun. Ingatan niyo yung jowa ko. Okay. So, ano na? Ikaw? Ano po? Okay naman po kami ngayon. Masaya naman po kami. Minsan po may pagkakaunan pero naayos naman po agad. So, ikaw, ano pala magiging desisyon mo? Pasasamahan ano ba po? O hindi? Siguro po, pag malaki na lang po siguro saka ko na lang po papayagan. Pag nasa legal age na. Opo, legal kasi age. natatakot din po ako na baka kung nangyari sa kanya. Lalo po yung naisip ko rin po na hindi ko talaga kilala yung babae ko. Baka kung baka sa umpisa lang mabait, diba? Sa anak ko. Kasi saka wala pa po silang anak eh. Iniis ko baka mamaya pag nandun na yung anak ko ang kinin eh. Possible din naman. Pero ano po,
Pag lumaki naman po yung anak ko, pag talagang at legal age na siya, kung ano po yung gusto niya, kung talagang gusto niyang pumunta, sumama sa tatay niya, papayagan ko naman po siya. Kung alam ko naman po na ikagaganda ng buhay niya yun. Pero sa ngayon po kasi, sa akin muna siya. Kumbaga, mas gusto ko po ako yung gagabay sa kanya. Oo. Okay. Ganito na lang. Nakikinig ngayon itong bago mong karelasyon. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Hello, Jess. Thank you sa lahat-lahat. Kahit may ups and downs tayo, nandiyan ka palagi. Kahit pagod ka na sa work, hindi pa rin kami pinababayaan ng mga anak natin. Lalo sa panganay ko, hindi ka nagkulang sa pangangaral. Tinutulungan mo ko sa kanya. Ganun. Pag nahihirapan po kasi ako sa anak ko katulong po siya talagang mangaral. Lalo ngayon, lumalaki na po, medyo tumitigas na yung ulo. Kaya kailangan po ng kailangan sabihan lagi pag may mga maling nagagawa. Ayun lang po. Thank you po sa inyo, Papa Johan, Papa Ace, mga kabarangay. Maraming salamat po sa inyo. Barangay LS 97.1 Forever Number 1.